You have brought us in this place so that we will learn how to study your word, interpret your words, and most especially the special task that you have given to each Christian is the ministry of soul winning. Panginoon, hindi lamang po kami naligtas para lang i-enjoy namin ang aming pagka-Kristiyano. Subalit, mula po nang tinanggap ka namin bilang aming tagapagligtas, binigyan mo na kami ng task na mag-reach out sa mga kaluluwa intentionally, as in with intention to reach out souls. Lord, I pray na ikaw po, Panginoon, ang humawak sa aming mga puso. Bigyan mo po ng mga desire ang aming mga puso para mag-reach out ng mga kaluluwa. So this moment, pagpatuloy po namin ang pag-aral namin. Samahan mo po kami at ikaw na po ang bahala sa aming pag-aralan. Holy Spirit, give us wisdom, knowledge, understanding in your words. At i-anoint mo po yung mga words mo na lalabas sa aking mouth. Ikaw po bahala, Panginoon, sa aming mga gawin sa mga ganito. Sa pangalan ni Lord Jesus, Amen. Pakian mo yung cellphone niya, maingay. So, review tayo. So, this homiletics class is free for everyone. Lahat na interesado na matuto, pwede rin para sa gusto lang magkaroon ng background, pwede rin mag-Bible study leader, no? So, para hindi tayo magiging Zimbabwe na Christian. Ano nga yung Zimbabwe na Christian? Zimbabwe lang. Tatlong PPP, punas sa upuan. Upuan lang yung upuan, nalinisan na yung upuan, uwi na, no? Pero hindi natin nararamdaman na mayroon palang task na binibigay si Lord. So, this is free. Ito ay parang mini Bible school. This is our preaching class 101. So, kung gusto nyong mag-review, may YouTube channel si Jeff. Pakinggan nyo na lang doon. Audio lang yata yon, no? So, bigay mo sa kanila yung link mo para ma-review nila yung una. So, before we start, okay, yung assignment natin, nag-memorize tayo, yung tatlong, na-memorize na natin. So, meron tayong tatlong hakbang sa pag-study, no? Sa ating pag-study, ay, meron tayong tatlong hakbang, maalala nyo, ano yon? Ano yon? Hakbang sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Participation, preparation, class participation. Okay. So, get your assignment. Ibigay sa classmate nyo yung assignment nyo at ipacheck natin. Ay, sabihin na lang, memorize na namin, madam. Memorize na? Sige. Sabay tayo. Okay? So, pagmamasid, interpretation of application. Now, sabay kayo from Genesis to Revelation. Tingnan natin kung memorize na. Go! Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Esther, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Jonah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, si Panay, Hagay, si Kadaya, Malakay. Okay. Malakay. Okay.
Matthew, go. Matthew, Mark, Luke, John. Acts, Romans, 1st and 2nd, Corinthians, 1st, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, Peter, 1st and 2nd John, Jude, Revelation. Very good. Okay, yung assignment nyo, i-categorize na natin. Oo. Yung Genesis, yung 5 first books. Pagano po? Sige. Genesis, Exodus, Leviticus. Asan na isulat nyo hindi? Memorize ko na. Paano natin may check? Sa utak ko na gani ando. Weh! Ako. Paano natin ma-check? Ano na yan? Nasira na no? Nasira na. Mali. Hindi ko na sinulat. Okay. So, Book of the Law. Book of the Book of the Law. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. History. History nga. History. Okay? Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther. History yun, hanggang kay Esther. Okay, 12 na yun. Pagpunta sa poetry, kung Job, ay poetry na yun siya. So, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon. Yun yung lamentation? Wala, sa kwan Sa ano yan siya? Prophetic yun. Okay. Kasi 17 17 na prophetic books. Go! Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Prophetic ang tawag sa kanila kasi yung mga prophets ang nagsalita noon. Okay, let's go to New Testament. Sa ating New Testament, mayroon tayo, di ba nasulat kayo sila? Israel? Okay. Sige. Punta tayo sa 4 Gospel. Ano yung 4 Gospel? Matthew, Mark, Luke, and John. Ang history ng New Testament ay matatagpuan sa Acts. Andun lahat yung story magmula sa Matthew hanggang sa John. Ayan. Next, let's go to the letters for the church or individual. So, 21 yun, no? Okay, ito sila lahat. Go! Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude. Tapos may prophetic din ang New Testament. Revelation. Okay, palakpakan natin ang mga magagaling na estudyante. O dyan natin si ang ating kapitan. Nandito na. Okay. So, from our first session, now we've learned about the 3 important steps on how to study the Bible. Ano yung tatlong hakbang na yon? Observation, interpretation, and application. So, pag magbasa ka ng Bible, magmasid ka. Okay? Then, i-interpret mo according sa sinasabi ng Bible. And, i-apply ka agad sa ating buhay. Hindi i-apply para sa buhay ng iba. Sa atin mismong buhay. Na? So, para sa buhay ang mensahe ng salita ng Panginoon, kailangan lang natin tanungin ang ating sarili ng ganito. Mayroon bang mga halimbawa? Asan naman yung projector natin? Lumaka, sandali. Mayroon bang halimbawa na susundan? Tanungin natin yon. Mayroon bang mga babala na dapat intindihin? Mayroon bang mga bagong katotohanan tungkol sa aking sariling buhay? May mga salita bang nagbibigay hamon o inspirasyon sa panghikayat? So, may mga tanong ba akong kayang sagutin, na di ko kayang sagutin? Yan ay dapat intindihin natin
ang mga question na ito pag ini-interpret natin ang Bible. So makakatulong ito sa atin ang tanong na ito para sa pagsasabuhay sa mensahe na pinag-aralan doon. So, the word Bible came from the Latin word book. Okay? Ilang books ang meron tayo sa Bible? 66 books. Ilang Old Testament? 39 and 27 books sa New Testament. So, ang Old Testament is written in Hebrew and in Aramaic, a little Aramaic lang. New Testament ay Greek. So, si Jesus ang sentro ng buong Bible. So, may gagawin tayo mamaya na mga sermon, gagawa na tayo mamaya. At paano natin ipapasok si Jesus doon sa ating sermon. Okay? So, hanapin natin sa scripture. So, how many writers wrote the Bible? 40. How many writers? 40. 40. Okay? Ang LXX o Septuagint, ibig sabihin ay 70 scholars. Sila yung gumawa ng Bible. Yan. 70 scholars. Mga Jewish, pure na mga Jew. Yan sila. Okay. Now, picture-picturean nyo na lang para mabilis. Picture ng ganun. Sige, hayaan ko muna picturean ninyo. Hindi gusto nila magsulat eh. Lalo na itong Ateneo de Davao, ang galing ng penmanship nila. Okay. Preaching clinic. Ayan. Ano ang preaching clinic? Ano yung preaching clinic? Preaching clinic is a series of short courses that supports the preparation of individuals and Christian leaders to excellence in preaching ministry. Yan. So, Hindi, mamaya na. ibigay mo, ikaw na lang mag-picture-picture dyan para mapicturean, para maibigay mo sa kanila, studyhin. Mas mabilis siya magsulat eh. Nakita ko. Picture-picturean mo dito. Okay. So, tatlong akbang ulit. Ulit-ulitin natin itong tatlong hakbang. Ano ulit yun? Observation, interpretation, application. Wow, ang galing. Nice talaga. So, una nating sinayasan ang Book of Genesis. So, maalala niyong nangyari sa Genesis? Ha? Ano ibig sabihin ng Genesis? Bereshit. Bereshit. Na? Ibig sabihin, beginnings of all things. So, bakit inumpisahan ng Diyos ang kanyang salita? Sa pagsasabi tungkol sa mga panimula, mga pasimula ng mga bagay. Bakit niya inilagay doon sa Genesis? No? Dahil gusto niya na malaman natin, maunawaan natin yung mga bagay noon at mga bagay ngayon. Kaya ibinigay niya sa atin ng Bible para malaman natin yon. So, nag-umpisa tayo sa chapter 3. Ano yung about sa chapter 3? Yung crisis na chapter 3. Crisis ng kasalanan. Yan. Chapter 4, dito nagsimula ang hindi pagkasundo-sundo. So, may alitan. Resulta ng naging kasalanan ni Adan at ni Eva. So, nagkaroon yung kanilang mga anak ng alitan at nagpatayan. Sino ang mamamatay tao sa kanila? Si Cain. So, si Cain is the first murderer in the Bible. Okay? Ang unang biktima naman sa Bible ay si Abel. Yan. Chapter 6 to 9, sinabi dito sa atin ng Diyos na ang tungkol sa kalamidad. So, naiintindihan natin ngayon na may kalamidad din pala sa ating panahon ngayon. Ayan. So, ang mga magkakamag-anak, may nagpapatayan dahil sa lupa, sa mana, di ba? Okay? So, nagkaroon ngayon ng kalamidad. At kung ano-ano pang rason, no? At nagkaroon ng baha. At ang buong mundo, sabi, kung isalarawan natin yung buong mundo noong unang panahon, wala pa yung Pilipinas noon, no? Lumawak lang. Buong mundo daw ay
nilunod ng baha. Okay. Chapter 11, nakita natin dito na yung tao ay nagsama-sama na. No? Tumingin ang Diyos daw sa langit, mula sa langit, nagsabi, tingnan niyo ang mga tao. So, kinausap niya yung kasama niya. Sino kasama ni God the Father? God, si Jesus and the Holy Spirit. Nag-usap silang tatlo. Sabi ng Diyos, mula sa langit, tingnan niyo ang mga tao. Pinagsama-sama nila ang kanilang mga teknolohiya at kalaman. Kung sila magkaisa-isa, walang bagay na hindi magagawa. Tama? Tama. Ayun, so pinakita ko sa inyo, nillustrate ko sa inyo noon dahil sa technology, pwede ka nang magbalsig ng kahoy na technology lang, pwede ka nang magpisi ng buko na ilasin niya yung bagas niya at ilasin na niya yung sabaw niya. Pwede na rin gumawa ng bigas na plastic dahil sa technology. Pwede na rin gumawa ng itlog sa laboratory. Na hindi na galing sa initlog ng manok o mga prutas na plastic na, no? So yung mga apple, yung mga pipino doon sa Makati, talagang binabalatan namin kasi ino-offer nila, binalagyan nila ng wax. So pag kainin mo na buo-buo, pati yung wax nakakain mo. So pati yung malunggay, nakababad dyan sa water na may formalin. Yan. Para ma-preserve. Kaya dito, sigurado ako nang kinakain kong malunggay, presko. Masarap. Hindi ako bumibili. Isang tangkay, 2 pesos sa Makati kasi 5 tangkay, minsan 4 lang yung 10 pesos. Kaya dito, ay rab. Libre. Na? So, kaya, sabi ni Lord, bababa ako, paghihiwalayin ko sila. No? So, iniba-iba niyang wika nila. So, sabi ng ano yung sabi ng Korean? Annyeonghaseyo. Aba na? Ni hao ma? Wala naman din Korean. Ha? Ay, mo arigato gozaimasu. Wala naman din. Anyan pagpaganda? Hey, yo! What happened to my black skin? Ha, yo! Kung na ito ma di American, ay, Africano. Na, ako na di Australiano. Oh, ladies and gentlemen, today is a good day. Na, mas kinawatan nun. Ano nang nangyayari dito sa mundo? No? So, pinaghiwa-hiwalay sila ni Lord. Bakit ayaw nila na mag-usap-usap sila? Dahil may kapangyarihan ng tao upang sumira dahil sa kanyang kaalaman. So, chapter 12 tayo. Sino magiging bida natin sa chapter 12? So, pinakilala sa atin ng 3 tauhan, si Abraham, si Jacob, at si Jose, papunta na sa ending ng Genesis. Pinakilala sa atin ni Lord yung 3 character na ito dahil nais ng Diyos na maunawaan natin ang pananampalataya. No? Ang ganda. So, pananampalataya ni Abraham, ni Jacob, at ni Joseph. At nais na malaman natin, nais ng Diyos na malaman natin na siya ang nagmamahal, na siya yung may hawak sa ating buhay. Okay? Ito ang pangkalahatang idea ng aklat ng Genesis. Now, habang binabasa mo ang aklat ito, hanapin mo yung bagay-bagay noon, tanungin mo yung sarili, ano ang sinasabi ng Diyos sa akin ngayon? Ano ang nais ng Diyos na matutunan ko ngayon? So, ito yung mga simpleng pamamaraan na ng pag-aaral natin sa pag-interpret ng Bible. So, let's continue. And our topic, how to interpret the Bible. Yes? So actually, mahirap interpret ang Bible. Hindi ka basta-basta mag-interpret, no? Baka mali ang interpretation natin, no? So may methods tayo dito, may techniques tayo dito, background studies, na gagawin natin ngayon. So, itong gusto ko ipakita sa inyo on how to interpret the Bible. Meron tayong 3 world of text. Ayan. Ayan. Number 1, the world behind the text. Yan. Yung 3 word, nakalagay ba 3 world of text? Hindi ko na ilagay. So, mayroon tayong 3 world of text. Mundo ng text, no? As we start our background study. The world behind the text. Itong the world behind the text, ito yung author-centered. Yung nagsulat, yung author. So, ito yung window. So, yung author, babalikan natin yung
history, yung background niya ng author. Bakit niya sinulat ito? Yan. Okay, so ibig sabihin, the world behind the text ay window, bintana. Tatanawin natin yung background, yung history, no? For example, yan, magbigay ko ng example dyan na si Nehemiah. Sino ang author ng Nehemiah na book? Sino ang author ng Nehemiah na book? Of course, si Nehemiah. Ayan. So, sino si Nehemiah? Si Nehemiah ay cupbearer ng King Artaxerxes of Persia. Ibig sabihin, hindi siya nadala sa Babylon. Hindi siya nadala doon sa 70 years sa Babylon. Doon siya sa King of Persia nagtrabaho si Nehemiah. So, what prompted Nehemiah to write the book? Okay? Ano ang nag-udyok kay Nehemiah? Okay? Na isulat ito. It tells about the rebuilding of the walls of Jerusalem. So, bakit i-rebuild ang temple ulit? Anong nangyari? Dapat alam natin ang detalye, no? Bakit i-rebuild ang temple? Kasi sinira, sinunog ni Nebuchadnezzar ng Babylon. Ayan. Number 2, world within the text. So, within daw. Kanina, world behind. Okay? Behind. Sa likod. Ito naman ay within. Okay. Ito ay text-centered. Ito yung picture. Yan. Ito yung picture. So, emphasis upon the text, we are looking for the genre. This picture shows us that the text as it is and what it says now through literary feature. So the general approach is literary, meaning titingnan mo yung narrative word of the text. Okay. So, ang real word ng reader, kasi ito daw yung author-centered, ito yung picture. So, titingnan natin yung real world ng reader. Tayo yung reader, tayo nagbabasa ng kanyang sinulat at ang historical world of the author. So, iimbestigahan natin lahat ito, yung panahon na sinulat ng author ang kanyang libro. Ang ating panahon ngayon at ang kasaysayan, bakit niya sinulat ito? Gaya ng sinabi ko, kailangan natin magbasa ng Bible Concordance, Bible commentary, para ma-background check natin habang binabasa natin. So, pag nag-upo na kayo, nakahiga kayo, tapos, bakit kaya sinulat ni Nehemiah? Anong pwede mo gawin? Buksan mo si Google. What prompted Nehemiah to write the book of Nehemiah? Aba, sasabihin niya, sasagutin ka ni Google. Ganyan kagaling si Google. Nga? Mabilis si Google. Yeah. Kaya mas madali akong makapag-interpret dahil binabasa ko muna yung mga anong pangyayari, ganito, nangyari ito, ganito. So magbabasa tayo ng Bible Concordance, Bible Commentary. And number 3, world before. Before na, within, behind, okay, behind, within, ngayon ay before. Before, in front, okay, in front of the text. So, ito yung mirror. Ano ibig sabihin pag tinitingnan mo yung reflection mo sa mirror? Ano kayang nangyayari doon? Maganda. Ang ganda-ganda ko. So, the reader is the church, tayo yon. So, we'll be challenged to respond to the scripture at yun siya yung pag-interpret mo. Kunwari sinabi niya, humble yourselves before the Lord. So, anong response ng reader? Mag-commit ba siya? Wala lang. Walang effect ang scripture sa kanya. No? Kahit nabasa niya yung gano'n. So, the word before the text is the meditation, the reflection time. No? How you see yourself. Magkaiba man ang tanggap natin sa scripture, ang importante, ni-reflect mo ito, binasa mo ito.
humble yourself before the Lord. James 4:7. So, maintindihan natin yon. What matters most is how you see yourself in your experience, interest, and competences. So, the reader creating meaning, binibigyan mo ng meaning yung binabasa mo base sa experience at sa iyong interest. Yeah. Interesado ako, gusto ko yun Gusto ko yung sinabi ng Bible I like it. So, the window, the picture, and the mirror are always our ways of seeing the one beautiful scene. All three worlds overlap and interact with each other. Now, take note of this. Biblical interpretation is incomplete if one world is neglected. So, dapat yung tatlong world na yon ay naimbestigahan natin. We bring our question to the biblical text on the word of God in return to question us na ganito yung forma. Merong sender. Okay? Sender is the author. The message is the word of God, ang sinalita niya, and the receiver, tayo. Tayo yon. So, sender, message, and receiver. So, what is our task? We will observe the text, yung K-text, then answer the question, remembering yung textual na natin, na evidence natin. So, yung mga pina-question natin lagi. So, the books of the Bible were not addressed to us directly, for instance. Actually, hindi sa atin naka-direct ang Bible. Kasi hindi tayo Israelites. Yung Israelites ang unang nasulat ko ba dyan? Addressed to us directly in first instance. We read them in a different time and culture. To interpret part of the Bible is to find and explain the meaning. Ayon. So, nung sinulat ito, wala pa tayo. Iba ang pagkasulat, hindi Filipino. No? Kung mayroon tayong binabasa na Bible ngayon, yun ay translation na lang. Sabi nila, King James daw ang nearest text na nag-translate from Greek, no? So, King James daw. So, sa pag-interpret natin, the world of the text and the three dimension, the world behind the text, the world in front of the text, and the world within the text. So much for that. Let's now proceed to the principles. 4 na principle sa pag-study natin ng Bible. Ayan. So, ito yung sa pamamagitan ng homiletics, hermeneutics, exegesis, eisegesis. Yan. May tanong ba kayo dito? May naiintindihan ba kayo sa hermeneutics, homiletics, exegesis, and eisegesis? Ayan. Okay. What is homiletics? Okay, basahin nga ninyo, please. Homiletics is the art of preaching. Singing art, no? It is the application of the general principle of rhetoric to the specific art of public preaching. The one who study or practices homiletics is called preacher. In short, ang homiletics daw ay isang sining ng pangangaral o pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. O pagpapaliwanag sa salita ng Diyos o ang retorika ng sermon na inilapat sa uri ng pagsasalita o kasing kahulugan ng pag-uusap between the preacher and the congregation. Homiletics. Yan. Okay? Ang galing ng homiletics ng pastor namin kanina, yung homie niya, homie ang tawag nila. Ang sarap ng homie, ang sarap pakinggan yung homie ni pastor kanina. Yan, yung kanyang preaching, ang ibig niya sabihin. Hermeneutics. Hermeneutics, basahin natin, is the study of theory of methodical interpretation of the text, especially biblical text. So, ang hermeneutics is branch of knowledge that deals of interpretation. Yun, especially the Bible literary text. So,
Hermeneutics is a wider discipline which include written, verbal, and non-verbal communication. Sa madaling salita, hermeneutics ay pag-aaral ng mga prinsipyo sa pagmamaraan ng pangunawa o interpretasyon ng mga teksto ng Biblia. Tutulungan tayo ng hermeneutics na malaman kung ano ang tamang paliwanag, pangunawa at pagsasabuhay sa salita ng Diyos. So dapat natin unawain ang Biblia sa normal at simpleng kahulugan. Hermeneutics. Okay? Sabi ng Mark 8:19, pinakain ni Jesus ang 5,000. Huwag mong sabihin na 6,000 daya. Kino kasali pa hindi ko babakat anak da. Paano natin malalaman na 6,000 yon? Kung mas marami pa yung anak nila at saka mga babakat nila. Kasi ang binibilang sa Bible, lalaki lang. Hindi kasali yung babae doon. Kasi ang babae is just a property. Property lang ang babae sa Israel. Hindi na ngayon. Ay, hindi na ngayon. Magwa-wild na ako pag property mo lang ako. Mahalagang gamit ka lang sa unang panahon. Para ka lang singsing o alahas. Okay? So sa madaling salita, tutulungan tayo na malaman kung paano ang tamang paliwanag. Kung sinabi ng 5,000, kung iyon ang nangyari na sinabi ng sumulat, walang ibang meaning ito, no? Ang batas ng hermeneutics ay nagsasad na dapat nating unawain ang salitang 5,000 sa literal na paraan, no? Na ito ay isang grupo ng 5,000 Hudyo na gutom. No? Huwag na nating interpret sa iba. So, si Jesus ay tunay na nagpakain ng tunay na tinapay at tunay na isda talaga yun. Dahil sa kanyang miracle, sa pamamagitan ng kanyang himala. Kapag tinangka daw natin baguhin ang literal na kahulugan ng binabasa natin ay kawalan daw ito ng katarungan. Na? Sabi ng teksto. So, gets natin? So, ang hermeneutics ay batas ng lagi lang ang kasulatan ang pinakamahusay at tagapaliwanag sa sarili. So, ang layo ng hermeneutics ay maproteksyonan tayo laban sa mga maling interpretasyon natin. Kaya, bumalik tayo lagi sa kasulatan, sa hermeneutics. So, nais ng Diyos na ipamuhay natin ang katotohanan. John 17:17. Yan. Kung ano lang yung katotohanan. Exegesis. Okay? Pangatlo na tayo. Exegesis is the exposition or explanation of a text based on a careful objective analysis. Yung salitang exegesis literally means to lead out of. To lead out of. Meaning, the interpreter or the reader is to lead his conclusion by following the text. Kasi yung exegesis mamaya ay iba. Ito ay mag-ano ka talaga, mag-base ka talaga sa text. In other words, dapat nating gamitin ang tamang salita ng Diyos sa pamamagitan ng masipag na masusing pag-aaral. Sabi ni Gina, ganyan pala ang magbasa ng manang. Araw-araw ka dyan sa mo? Sa Bible mo? Oo, sabi ko kanina pang alas 3 ako dito na madaling araw. Kakain lang ako. Tapos tutuloy ko na naman, andun na naman ako. Hala, basa ng basa. Google, background check. Ganun ang ginagawa ko. Kasi hindi ko pwedeng ipalabas na hindi ko na ibabasa sa mga commentaries na mga eksperto na ganun nga ang nangyari. So sabi ko, oo, ganito talaga. So, example, kung nakakita ka ng magkatabi na tao, si Jezreel at saka si Pastor Jeff. Si Jezreel naninigarilyo. Tapos sabi mo, si Pastor Jeff, makasalanan yan. Naninigarilyo. Hindi mo pa alam kung naninigarilyo. Interpretasyon mo lang yun dahil magkatabi sila. So, makasalanan na yung isa. Hindi mo pa napatunayan. So, patunayan mo ngayon sa text na naninigarilyo talaga siya. Kung hindi, huwag mong i-interpret na naninigarilyo siya at makasalanan siya. Ganon ang ibig sabihin ng hermeneutics. So,
Dahil sa interpretasyon mo lang na magkatabi sila ay nagkaano na sila, no, nagkasala na sila. ICGCs. Ang ICGCs naman ay ganito. Ito yung process ng interpreting text in such a way as to introduce one's own presumption. Ito yung presupposition ko. Ito yung interpretation ko. Sabi niya, humble yourself before the Lord. Oo nga, kailangan ko talagang magpakumbaba. Ang interpretation ko talaga na magpakumbaba ako, kailangan kong maglinis ng banyo. Diba? Maghambol lang ako eh. Kahit wala akong sweldo, sige, kuskusin ko yung CR. Interpretation mo yun. That is ICGCs. Ikaw na yung naglagay ng meaning sa nakuha mong humble yourselves. Sabi ng Bible, kailangan ko daw magwalis sa simbahan. Interpretation mo yon. That is ICGCs. No, it is often done to prove and to provide confirmation bias corresponding with the pre-held interpretation. Pre-held. Yan. Akin yun na interpretasyon. Okay. So, in other words, personal na interpretasyon mo using your own idea kung paano nasasalamin ng reader ang binabasa niyang scripture para sa kanyang sarili. So, ito yung sarili niyang understanding, sarili niyang pangunawa. Kaya lang, may danger dito. Kung mali ang pagkaintindi mo, pagkatapos mong mabasang nagpakamatay si Judas. Aba, maganda pala ito. Ito na yung solusyon ng problema ko. Hindi ko na kailangan magpa-opera ng aking cancer. Pag nagpakamatay ako, solve na ako. Diba? Wala na akong problema. So, may danger pala sa ICGCs. Okay? So, okay lang yun. Marami na akong gasto. Pwede na magpakamatay ako para tapos ng buhay ko. So, alright. Let's go to sa isa sa pinaka-importante natin preaching clinic. How to write your own sermon. Okay, dito na tayo. Ayan. Okay, ready na kayo? Sige. So, marami tayong mga background check, no? Mag-interpret ng Bible. So now, it's time to write our own sermon. Ito yung most important pieces of sermon, of information in regards to preaching. So, preaching the Word of God to God's people is a serious task. No? One that requires preparation and prayer. Alas 6 pa ng parbangon, Lord. Ano yung gusto mong sasabihin ko ngayong araw na ito? Meron kaming preaching clinic. Lord, i-guide mo ako. Ilagay mo lahat dito sa aking panunot at para maisulat ko lahat. Yan. So mag-pray. Ang preparation and prayer is important. So, but knowing how to write a sermon, it takes practice. Mga pastor, tanungin ko kayo, pag nagsisermon ba kayo, nagsusulat kayo ng sermon ninyo? Yes, yes. Nilalagyan nyo? Gusto ko Kinipilap? gusto ko yung ballpen, lapis, papel. O, marami Isa kang, sa devices. may mga red ka pa, no? Oo. O, may mga blue, sa explanation niya, may mga ganon. Baby boomer kasi ako, kaya lapis, ballpen, papel. Oo. Importante yun. Kasi hindi siya ang mga baby boomer at saka mga silent generation ay hindi sila sa mga computers. Yes. So, more sila sa rating. Tingnan yung sulat niya. Mas maganda pa kaysa sulat ng teacher. Oh. Yung sulat ko ay kinaray-kay. Now, number 1, preparation and prayer. But knowing how to write a sermon takes practice. Sabihin mo sa katabi mo, practice lang yan. Sabihin sa katabi, practice lang yan. So, eto, meron tayong steps on how to write a sermon. Basahin natin. Okay, go. Steps on how to write a sermon. Number 1, choose your sermon topic. Choose. Ano ba yun? May topic pala. Number 2, build your outline. Number 3, read
commentaries. Number 4, examine the topic deeply for yourselves. Number 5, review original languages. Ala, ano kaya mga original languages? Ano yan sila? Hebrew, Aramaic, and Greek. Yan. Speak so your listeners learn. And last, share your sermon. Ayan. Isa-isahin natin ito. Choose your sermon topic. So, alam mo ba ang sermon ng Islam o yung tinatawag na khutbah ay kadalasan binibigay nila tuwing Friday ang kanilang sermon? Na? Ang mga sermon naman ng Hudyo tuwing Sabado. Tayo na Kristiyano, kailan natin naririnig ang sermon? Linggo. Every Sunday. No? Linggo. So, sa anumang araw na inihatid ang mga ito, ang mga sermon ay kailangan madala sa may magandang idea tungkol sa mga nag-uugnay na paksa. Paksa. Topic. Kahit isa sa mga pinakamahusay na isinulat na sermon ay mag-fail ka pa rin pag hindi mo ito naihatid ng maayos. So, before we dive into how to write a sermon, let's consider 2 main types of sermon. Honey, excuse me, honey.